650,000 na budget para sa isang SUV. Ito meron kami papakita sa inyo. This is Chevrolet Trailblazer Duramax. So this is diesel engine, 2.5 diesel engine, automatic transmission at 4x2. So exterior color of this one is based sa kanyang document, blue, pero I think may pagkahalong green siya. But anyway, so yan, nakikita naman medyo colorblind kasi ako, pero basehan natin ang nasa document, blue ang exterior color niya. Then dito sa front, simulan natin yung details niya. So makikita natin ang headlight niya, buong buo pa, wala kang makikitang basag and damages, and makikita mo naka LED bulb na rin po yan. Also may fog light na rin po siya, at ang maganda dyan, naka LED na rin yung fog light niya. So dito naman yung chrome niya, maayos pa yung kondisyon, yung logo niya maganda pa, yung appearance niya medyo may konting dents, watermarks lang, pero kayang-kaya natin linisan. Yan ang chrome niya. Ito naman sa kanyang upper part, actually meron akong nakitang minor dent lang naman dito, pero actually hindi naman siya gaano pansin yan. Nawawala din sa vision ko. But anyway, basic, normal na. Syempre nasa second hand cars tayo. Okay? Dito tayo sa side. Dito sa side nitong Trailblazer, makikita natin, naka rain visor na rin siya, naka step board ka na rin para easy access papunta sa taas. Lalong lalo na syempre kapag nagkakaedad ka, kailangan mo na itong may hagdan ka para makaabot ka sa taas. But anyway, and so original pa po yan na step board nito. And also sa tires natin, so ang tires natin, ang sukat niya is 265/65 rim 17, naka-alloy rim na rin po siya, and naka-disc brake din po siya sa front. So maganda pa yung tires niya, more or less mga 80% pa yung tire tread niya. Okay? Dito naman sa likod, ganun din, naka-Bridgestone tires din, pero medyo mas manipis to kumpara dun sa front. Siguro mga, kung yun mga nasa 80%, ito siguro mga nasa 70%. Naka disc brake din siya dito sa likod, naka alloy rim din. Ang tires niya, ang reserve tire niya, makikita mo nasa ilalim, sobrang kapal pa. Ang ganda pa ng reserve tire niya. Okay? Then syempre, sa mga pinto niya, naka chrome na rin siya, may garnish na rin siya hanggang dito. Pero ito, meron tayong konting issue kasi ito, napasok na siya ng tubig yan. So yan, medyo expensive to, but anyway, pwede natin pag-usapan. Pwedeng as is or pwede natin siya palitan. Okay? Then, dito naman tayo sa likod. Other tail light, ito okay naman to, yun lang talaga may damage. Ito yung reverse niya. Okay din naman, may reverse sensor, reverse light. And ito ang pagbukas dito. Minsan namamali ako dito ko hinahanap. Ito po siya. Yan. Tapos syempre naka-wiper ka na dito sa likod. May third signal light sa pinakataas. Dito sa kabilang side, so far maayos naman, maganda naman yung paint niya, and latang-lata pa talaga sa paikot. Ang ganda pa ng paikot niya. Tapos kitang-kita mo pa yung mga lines, so wala pang masilya, wala pang ginagalaw. Then ano ba, naka dark tint, so hindi ka masyado mainitan sa loob. Tapos isa pa, sabayan pa ng sobrang lamig na aircon. Okay, tingnan natin ang interior. Ito na keyless entry na rin to. So we have here the original remote and key, so para ma-access mong loob. Ayan, diba? Tara, pasok na. Oh, by the way, ito, makakalimutan natin. Ito, tingnan nyo, pag ino-open siya, safety features niya, mag-automatic baba yung window niya. So, alam mo ang design ng Trailblazer, may similarity talaga siya sa Isuzu MU-X. So, kahit sa exterior niya actually, may pagka-similar yung body design nila. Dito naman sa loob, ganun din naman siya. Pero, dito naman sa dashboard, kung titingnan mo naman ang dashboard niya, parang may pagka-similar naman siya sa Ford, lalo yung aircon vent niya. But anyway, etong Isuzu MU-X natin, currently meron siyang 105,304 na odometer. So
sa 2017, I think that is still normal pa rin naman, so hindi pa po yan sobrang taas. Yan ang shifting gear nya. Yan, pwede ka mag automatic lang, mayroon din siyang plus minus. Yan. Okay, aircon vent, aircon control, sobrang lamig pa ng aircon. Tapos meron din siyang rear aircon control or button dito para mag-open yung rear aircon. Okay? So sa mga upuan niya, napaganda pa rin naman, naka-fabric seat siya from front hanggang doon sa pinakalikod, hanggang doon sa pinakadulo. Yun nga lang makikita nyo doon sa pinakadulo, yung roof niya, yung ceiling niya, medyo may may konting damage. Hindi naman siya damage, parang yung outer lane nito na tuklap siya, natanggal, kaya bumaba siya. But anyway, pwede naman natin yan maidikit, pwede natin yan ipagawa. So before, if ever magustuhan nyo to, pwede natin yun gawin at kami na ang bahala. Okay, so asking price namin for this one is again 650,000. Pwede to sa cash, pwede sa financing. Kasama na po dyan sa 650,000 ang transfer of ownership, yung pagpapaayos na ng ceiling, and magpa-interior exterior detailing tayo. Kami na po ang bahala gumawa niyan para sa inyo. For financing, tawag na lang po kayo para ma-assess kayo ng aming finance department staff para mabigay sa inyo yung requirements nito. Okay? So if ever interested, tawag na lang po, schedule kayo ng test drive nitong sasakyan na to.